Hi everyone, this is Coach Vin. Today, mag-share ako ng 8 books na makakatulong sa'yo para malaman mo yung purpose mo, malaman mo paano mag-create ng positive habits para ma-achieve mo yung goal mo. Once pumasok na income, paano mo i-handle yung finances, and paano ka ba makikipag-deal sa mga tao para mas marami kang ma-influence at mas marami kang matulungan. Itong 8 books na to, masasabi ko na natulungan ako para maiwasan ko yung mga big mistakes, mag-handle ng finances, pakipag-interact sa mga tao, and paano ko ba i-execute yung mga kailangan kong gawin, and ano yung mga habits na kailangan kong matutunan para magawa ko yun. Ano ba yung attitude na kailangan ko ma-adapt para ma-achieve ko yung goal ko. Alam ko yung channel na to is about fitness, pero tingin ko makakatulong sa ito para maging fit ka sa buhay. Ang first book natin is Find Your Why by Simon Sinek. Matutulungan ka ng book na to ma-unlock yung purpose mo sa buhay by giving you exercises na mag-lead sa honest conversation sa sarili mo about your weaknesses and strengths. Para sa akin, importante na malaman mo yung purpose mo early on para alam mo saan ka mag-focus and saan career ka bagay. Next 3 books is about hustle. Once alam mo na yung purpose mo, makakapag-set ka na ng goal. And itong mga books na to, matutulungan ka para makapag-create ka ng mga positive habits or actions para ma-achieve mo yung goal. Unang book natin is yung Outliers by Malcolm Gladwell. Sa book na to, makikita mo yung journey ng mga successful na tao, kung paano nila na-achieve yung goal nila. Kung ano ba yung path na tinahak ni Bill Gates, ng Beatles, tsaka ni Mozart, and at the same time, kung ano ba yung mga events na nakatulong para makuha nila yun. Nakikita mo rin kung ano ba yung common factor na meron sila, kung bakit sila naging magaling sa kanilang field. Naging isa sa world-class expert sa mga field nila. Next book is Atomic Habits by James Clear. Ang matutulong sa'yo nitong librong to is kung paano mo maa-align yung day-to-day actions mo and ma-build yung positive habits para ma-achieve mo yung goal mo. Tulungan ka ng book na mas maging aware sa actions mo at paano mo i-adjust para ang gagawin mong actions ay yung makakatulong sa'yo. Para maintindihan natin kung bakit ba natin ginagawa yung mga bagay at kung bakit ba tayo nandun sa habit loop na yun. Next is yung 10x rule by Grant Cardone. Tutulungan ka niya kung ano ba yung mga actions na kailangan mong gawin para 10 times mo mas mabilis ma-achieve yung goal mo and 10 times mo ma-multiply yung results mo. Ang kagandahan sa book na to is tulungan ka niyang maging masipag and gumawa ng opportunities kesa antayin mo lang yung opportunity na lumapit sa'yo. Yun na yung 3 books na tungkol sa hustle and hard work. Yung next 2 books naman is about finances. Ang first book about finances is yung Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Sa book na to, matututunan mo yung difference ng assets and liabilities na hopefully makakatulong sa'yo para sa assets mo ma-invest yung sweldo mo at lumago ito in the long run. Meron ding part sa book na sinasabi niya na yung work mo is responsibility mo para sa employer, pero yung pagkakaroon mo ng sariling asset or pagpapalago dun sa sweldo mo, yun yung sarili mong negosyo. Kung magsa-stop ka magtrabaho ngayong araw, kaya mo ba mag-survive financially? Kasi meron kang enough assets para ma-cover yung expenses mo, yung financial freedom. Which brings me to the second book, Money Master the Game by Tony Robbins. Sa libro na to, tinuro niya kung paano ba mag-compute ng numbers para masabi mo na na-achieve mo na yung financial freedom or yung point na pwede ka nang tumigil sa pagtatrabaho pero yung lifestyle na gusto mo, masusustain mo. May tinuro din si Ray Dalio dito, isang billionaire, kung paano ba natin i-allocate yung investment portfolio natin. Itong last 2 books na to is about paano ka ba makakapag-influence ng mga tao para mas makatulong ka sa kanila. And paano ka magkakaroon ng positive interaction sa kanila. First book is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Sa book na to, ituturo niya yung tips paano magkaroon ng healthy relationships sa mga kasalumuha mo, paano mo mare-resolve ng maayos yung mga conflicts, marami pang iba. Para sa akin, ito yung libro na maganda na mabasa ng lahat kasi gaganda yung interaction ng mga tao kasi yung libro, tinuturuan ka niya ng empathy. Next book is yung 48 Laws of Power by Robert Greene. Ito yung libro na importante lalo na kung gusto mo ma-promote or magkaroon ng certain status na nagko-command ng respect. Kasi minsan, hindi sapat na magaling or masipag ka lang. Dapat meron ka ring diskarte, paano ka ba aangat? Kung meron kang magandang hangarin para sa community or sa office, I suggest basahin mo tong libro na to kasi magandang matutunan to ng mga tao na merong good intentions para sila yung malagay sa power. Marami pang magagandang books dyan at shinare ko lang kung ano yung mga books na nabasa ko. Kaya kung meron kang book na pwedeng idagdag, paki-comment sa baba para at least makatulong din sa iba. I hope nakatulong sa itong video na to. Please like, share, and subscribe.